Lakers matatalo talaga sa laro kapag laging ganito. Worst loss of the season. Bangungot ang Mavericks, Butler kayang bayaran ng Dallas. At Warriors frustrated na sa paglalaro ni Podziemski. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new marathon sneaker, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi magiging masaya si JJ Redick sa kanyang team matapos ang laro nitong Huwebes ng gabi. Natalo ang Los Angeles Lakers ng malaking agwat laban sa Miami Heat nitong Huwebes at tila wala silang sapat na laban sa buong laro. Ang kanilang depensang pagsisikap ay nasa pinakamababang antas kung saan pinayagan nila si Tyler Hero na makapagtala ng siyam na 3-pointers at ang Heat na makapag-shoot ng higit sa 58% from the field. Isang possession sa ikatlong quarter ang perpektong naglarawan ng kawalan ng enerhiya at pagsisikap ng Lakers sa pagkatalong iyon. Hawak ni Jimmy Butler ang bola at nagdribble ng kampante papunta sa gilid ng court. Walang lumapit para depensahan siya, kaya nagbigay siya ng pasa sa ilalim ng ring kay Duncan Robinson. Kahit may 4 na depensa ng Lakers na malapit, nagkaroon si Robinson ng sapat na oras para gumawa ng play. Sa halip na kumuha ng uncontested layup, pinasa niya ang bola kay Bam Adebayo sa perimeter na mabilis namang ipinasa ito kay Tyler Hero para sa isang maluwag na 3-pointer. Sa buong sequence na yon, halos hindi gumalaw ang depensa ng Lakers. Walang nag-attempt na magtaas man lang ng kamay sa harap ni Robinson sa ilalim ng ring at ang closeout ni D'Angelo Russell sa 3-point shot ni Hero ay sobrang late na. Ang ganitong play ay dapat ipakita ng mga basketball coach sa kanilang team bilang halimbawa ng paano hindi maglaro ng team defense. Ang kakulangan ng pagsisikap ng Lakers ay malinaw na makikita sa scoreboard. Sa puntong iyon ng laro, dehado na sila ng 22 points at lalo pang lumala ang sitwasyon. Natalo ang Los Angeles ng 41 points, pinayagan ang Heat na magtala ng season high na 134 points. Isang napakadismal na performance para sa team na ngayon ay natalo na sa 6 sa kanilang huling 8 laro. Sa sumunod na balita naman, ang Dallas Mavericks ay may reputasyon sa paggawa ng mga agresibong hakbang tuwing trade deadline dahil nakapagtala sila ng 3 malalaking trade sa nakalipas na 3 taon na malaki ang naging epekto sa komposisyon ng kanilang team. Noong 2022, ipinagpalit nila si Kristaps Porzingis kapalit nina Spencer Dinwiddie at Davis Bertans. Bagamat itinuring itong underpay ng Wizards noong panahong iyon, malaki ang naitulong nito sa Mavs na umabot sa Western Conference Finals ng season na yon. Sa sumunod na season, ipinagpalit ng Dallas sina Spencer Dinwiddie at Dorian Finney-Smith sa Nets kapalit ni Kyrie Irving. Bagamat hindi nakapasok ang Mavs sa playoffs ng season na yon, ang trade na ito ay itinuturing na malaking panalo ng Dallas sa pangmatagalan. Noong nakaraang season, nag-trade ang Mavs para kina PJ Washington at Daniel Gafford at parehong naging mahalaga ang kanilang kontribusyon para maabot ng team ang NBA Finals. Hindi bago sa Mavericks ang gumawa ng mga trade para sa mga superstar tulad ng ginawa nila kay Irving at ayon sa isang kamakailang ulat, maaaring naghahanda silang gumawa ng isa pang malaking hakbang sa mga darating na buwan. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, sa loob ng liga may tahimik na usapan kung alin sa Rockets o Mavericks ang posibleng makakuha kay Butler, isang tubong Texas sakaling maghiwalay na sila ng Miami. Mahirap para sa Mavs na gawin ang trade na ito dahil sa laki ng kontrata ni Jimmy Butler at sa kailangang ipadala ng Dallas para tumugma ang halaga. Ngunit kung naniniwala ang Mavericks na kayang dalhin ni Butler ang team pabalik sa NBA Finals, maaaring matukso si Nico Harrison na isa katuparan ang trade. Hindi natatakot si Harrison gumawa ng malalaking trade kapag kinakailangan at bagamat mukhang hindi kailangang baguhin ang roster sa ngayon, maaaring magbago ang sitwasyon pagdating ng Pebrero. Bagamat may mga palatandaan ng pagtanda at mga injury sa kanyang ika-14 na season, nananatili siyang malaking bentahe para sa mga contender. Mahusay pa rin siya sa depensa kapag kinakailangan at mahusay sa finishing sa ilalim ng rim. Ang off-ball cutting niya ay babagay sa opensa na pinangungunahan nina Luka Doncic at Irving, ngunit napakahirap ng logistics ng trade na ito. Nasa hunt ang Mavs para sa top seed sa Western Conference at ang pagpapalit ng maraming role players kapalit ni Butler ay maaaring maging malaking sugal para sa team na kasalukuyang nasa forma para sa kampyonato. Hindi sila nasa alanganin ngayon at ang pag-risk sa kanilang kasalukuyang momentum ay isang nakakagulat na hakbang. Ibang-iba ang sitwasyon ngayong taon kumpara noong i-trade ng Dallas si Irving, kaya't maliit ang tsansa na gumawa sila ng isa pang blockbuster trade para kay Butler. May posibilidad na maganap ang trade na ito, ngunit hindi ito dapat asahan sa ngayon. Sa huling balita, ang pagkatalo ng Golden State sa Denver ay labis na nakakainis para sa Warriors.
Bukod sa pagkadismaya sa posibleng hindi natawag na foul sa huling bahagi ng laro, hayagang pinuna ni Coach Steve Kerr ang desisyon ng guard na si Brandon Podziemski sa pagkatalo noong Miyerkules. Si Pods ay isang napakahusay na player pero kailangan niyang maging matalinong player, sabi ni Kerr sa mga reporter pagkatapos ng laro. Isa siya sa mga guard namin na kayang gumawa ng magagandang desisyon. May ginawa siyang lab nang leading kami ng 10 sa late second quarter na sa totoo lang, baliw na desisyon. Nagkaroon siya ng parehong play noong nakaraang linggo laban sa Brooklyn nang subukan niyang magtapon ng lab na nakatalikod. Hindi siya maaaring maging ganong klase ng player, patuloy ni Kerr. At hindi siya pwedeng mag-foul ng mga jump shooter. Mahal ko si Brandon, napakahusay niyang player, may napakaliwanag na hinaharap siya. Pero sana mapanood niya ang clip na ito ng sinasabi ko dahil kailangan niyang marinig ito. Kailangan niyang maging matalino, matatag at mahusay sa paggawa ng desisyon at kaya niya iyon. Pero iyon ang susunod niyang hakbang. Hindi lamang sa post-game press conference ipinakita ni Kerr ang kanyang pagkainis kay Podziemski noong Miyerkules. Matapos ang unang foul ni Podziemski kay Porter, nagkaroon ng animated na usapan si Kerr at ang second-year NBA guard sa gilid ng court. Iyon ay tungkol sa pagsasabihan niya ako na gawin ang trabaho ko at alamin ang dapat kong ginagawa sa court. Sabi niya, kung hindi mo magagawa ang trabaho mo, ilalabas kita. Kwento ni Podziemski sa mga reporter pagkatapos ng laro. Pinagsabihan niya ako ng kaunti na okay lang naman sa akin. Gusto kong maging mas mahusay. Alam niyang pwede niya akong pagsabihan at hindi ako magre-react ng emosyonal. Lalabas lang ako at maglalaro, dagdag ni Podziemski. Tumugon din si Podziemski sa mga puna ni Kerr sa kanyang sariling press conference. Sang-ayon ako, pangit ang laro ko, inamin ni Podziemski. Sa tingin ko, may mga pagkakataon defensively na masyado akong nagpupumilit at sobrang nagpipilit. Sa tingin ko, sa isang turnover ko nang ipasa ko kay Trace, dapat mas maaga ko siyang na-bounce pass. Bagamat nadismaya siya sa kanyang 2 turnover, sinabi ni Podziemski na maayos naman ang overall offensive play niya noong Miyerkules. Gayunpaman, mas nadismaya siya sa kanyang depensang laro matapos makagawa ng 5 foul. Sa tingin ko sobrang nagpupumilit ako sa depensa para sumabay kay Michael Porter at ang 2 beses kong pag-foul sa kanya ay hindi katulad ng laro ko at isang bagay na hindi ko ikinagagalak, dagdag ni Podziemski. Alam kong ang mga run nila ay dahil sa mga foul o turnover ko. Kaya alam kong kailangan kong maging mas mahusay. Alam kong magiging mas mahusay ako. Nakakainis lang na hindi kami nanalo. Pagkatapos ng hamon na yon mula kay Kerr, magiging kawili-wiling abangan kung paano babaguhin ang rotation ni Podziemski at kung babalik siya sa bench role kapag muling maglalaro ang Warriors ngayong Huwebes at Biyernes. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.